mabilis akong kapag sabi ng yes. No, kaya nga lang, nung I was actually waiting for the script, I was actually looking for mga reading materials tungkol sa kanya, tsaka yung mga video niya, saka ko lang nakita yung controversies. Alam mo, sa totoo lang, ang first was 1996. Hindi ko alam yung iba kung hindi ko alam, pero ito yung pang second lead ko. First was Mulanay, and then second dito. Kung meron man siguro dati, hindi ko naman tandaan kasi siguro dahil parang I'm just one of the many, parang ganun. Second date. Oh, parang ganun. After so many, 3 decades. Anong feeling na you're back with Eminem after 3 decades na date? Well, hindi pala kasi last time was with Agamula, yung Miracle in Cell Number 7 last year. Blockbuster. Yeah. Kami yung Blockbuster. Pero this one is ibang iba naman. Pero, ang kagandahan siguro ito is very timely para sa akin, kasi sa mga nangyayari ngayon sa mundo, nangyayari sa bansa natin, pandemic, mga calamity, social unrest, hindi lang naman dito sa bayan natin, actually all over the globe. Parang napaka-timely na dinidiscuss ng film yung tungkol sa mahigpit na pag-awak sa pananampalataya despite all the challenges that he was actually, he was suffering from, something like that. No? Parang kung paano niya pinaghawakan yung kanyang pananampalataya sa gitna ng mga controversy. And tayo naman siguro sa atin, ano yung mga naranasan natin ngayon ng mga challenges sa gitna ng pandemya, sa gitna ng calamities. I mean, gaano katatag yung pananampalataya natin bilang tao, bilang mamamayan. So, para sa akin, yun yung significance ng pelikula sa panahon ngayon. Would you say po ba na spiritual person kayo? Well, I must say yes. Mas gusto kong sabihin na spiritual ako kaysa religious. Kasi kung religyoso kasi mas panatiko ka sa simbahan, mas spiritual is more on mas naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya. At ng iisang Diyos. Kaya meron kang sinasamahang grupo o wala, nire-recognize mo yung power at significance ng pananampalataya na hindi ka nasa ilalim ng isang sekta o isang organisasyon. Prior to this project po, ano po yung alam nyo kay Father Suarez? Actually, si Father Suarez, naririnig ko lang siya sa mga sister ko pero hindi madalas kasi nag-attend yung mga sister ko sa kanyang mga healing mass. So, nung tanggapin ko actually yung movie, since believer kasi ako ng healing mula umpisa, bata pa lang ako, high school, nung nakatira ako sa kumbento ng pare, kasi I was an acolyte, I was an altar boy, I became a guitarist sa choir and assistant to the choir master when I was in high school. So, lumaki ako sa kumbento ng pare. Usually, pag meron akong sakit, may hilot na matanda and then naranasan ko yan. So, hindi naman ako pinapagaling ng modern medicine or ng mga pharmaceutical products. Tapos, when I was in college, naalala ko, here, I was a coordinator of our school dito sa St. Joseph's College. I was the assistant coordinator ng theater arts, and I was actually giving workshops ng theater at acting dito sa mga around this communities. No? Natutunan ko naman yung acupressure sa mga estudyante ko, sa mga families dito sa mga communities, sa mga depressed area. After my college, nag-take ako ng pranic healing. Yung pranic healing naman, pranic healing is it is Sanskrit, the term which means life force or energy. So, natayo daw actually yung mga sakit natin, imbalances lang yun ng mga something that we take in, inside our body. If that's physical, yung food yun. Pag emotional, psychological, yun yung relationship mo. Or the way you react to everything that is actually going on around you, sa environment mo.
So, lahat ng sickness galing yan sa imbalances. I mean, hindi tama yung kinakain mo, hindi tama yung relationship mo, or hindi tama yung pag-react mo as a human being dun sa surrounding mo, sa environment mo. So, kaya energy lang siya, and then natatanggal siya, nagagamot siya ng pranic healing. Actually, ano yun parang hand healing lang yan yung pranic healing. Tinake ko yung workshop na yun, si Master Choa Kok Sui. So, believer ako ng ganong klaseng healing, even yung faith healing, naniniwala rin ako. So, mabilis akong kapag sabi ng yes. No, kaya nga lang, nung I was actually waiting for the script, I was actually looking for mga reading materials tungkol sa kanya, tsaka yung mga video niya, saka ko lang nakita yung controversies. In fact, gusto ko mag-back out. Sabi ko, ayaw ko maging mouthpiece ng isang tao to justify himself. Sabi ko, parang baka magiging mouthpiece lang ako, ayaw ko naman ng ganun. So, in-ask ko yung team na makipag-usap kay Father para magkaroon kami ng story conference. And I just want to listen to him. Sabi ko, set aside ko muna yung doubt ko. Sabi ko, kailangan ko muna makausap si Father. Gusto ko siya magkwento. And I don't want to ask him personally and directly about the controversy. Gusto ko siya lang magsasalita kasi medyo awkward yun So, and then after that, meeting, sabi ko, magdi-decide ako kung itutuloy ko ng mag-pull out or tutuloy ko bang tanggapin. Gagawa na lang ako, sabi ko, ng alibay. Kung baga may sakit ako, meron pala akong nalimutan na proyektong nauuhan ko. Ganun, no? Ganun ang plano ko. But then, when I arrived dun sa venue kasi, very positive yung atmosphere. Tapos, I just saw him there, a very simple person, and he's not trying to justify himself while he's telling stories. He's not trying to defend himself. Walang ganun Napaka-positive nung air, no? Sobrang positive nung air. Sabi ko, hindi ko makita yung controversy na nabasa ko. Ang nakikita ko isang simpleng tao na hindi niya gina-justify yung sarili niya. So, in-embrace ko yung project. Sabi ko, tuloy ko na lang kasi parang hindi naman totoo yung mga nabasa ko. So, yan. Okay.